Coming up next, Early morning praise and worship. Remember that the Lord God became man and stayed in the womb of the Virgin Mary, our mother. He became human being in the womb of the Virgin. And when he was born, he was placed in the manger, in the stable, in the manger sa sabsaban. Yan po siya nilagay. Dahil po, tinanggap niya. Dahil gusto niya na tulungan ng tao. Gusto niya na mabuhay ng tao kasama niya. Let us ask for the grace of God na matanggap po natin ang kanyang pagmamahal. Bumaba pang Diyos, nagiging tao. At doon sa sabsaban, itinagay sa kinagandang na mga hayop. At tinanggap niya upang siya hindi kasama natin at tayo na tinatawag ng Panginoon Yesu Cristo ang mga hintil ng mga aso ay binigyan niya ng kanyang katawan upang kainin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo na siyang nagbibigay ng buhay ng Diyos. Ang hayop sa paningin ng Diyos, ang kanyang ginawa ng Diyos. Isang hayop sa paningin ng Diyos, ngunit bumaba ang Diyos upang ang hayop ay pagkainin ng kanyang dugo at painumin ng kanyang dugo at pagkainin ng kanyang katawan upang maging Diyos. Amen. Maraming salamat po Panginoon sa inyong pagmamahal sa amin. Give us the grace, Lord. Grasya na makilala po kayo namin at makilala po namin ang aming sarili. At dapat po namin malit ito. Dapat po namin paglalaan ito. Dahil bumaba ka upang bigyan po kami ng buhay ng tutulong at kasiyasiya sa pamagitan ng buhay na binigay sa amin, sa pamagitan ng katawan, kaluluwa at espiritu na binigay sa amin. Lord, open our mind. It gets our heart, O Lord, to appreciate, O Lord, the life that you have given to us. Panginoon, turuan mo kami magmahal sa aming buhay. Dahil bumaba ka dahil sa inyong pagmamahal sa amin. Turuan mo kami kung paano pag-alangan itong buhay namin. Huwag namin sirain. Kundi, gamitin mo po, Panginoon, para sa ikaligtas namin at ng sangkatao. Bless us, O Lord. And Lord, we pray that you will heal us, set us free, deliver us, O Lord. So thank you for your presence. Let your presence stay. Your presence that brings healing and miracles. Salvation, O Lord, and deliverance. Thank you, Jesus. Bless Mary Carmela, bless Abay Marie. Bless na po si Eugene. Maraming salamat po na pinutod mo kanyang mga prayers. Bless na po si Leia, si Ami, si Ruben. Bless na po si Elma, si Amelie, at ang lahat po ng mga kapatid na riyan. Alam na alam mo po ang kanyang pagkakaroon. At salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat this day, O Jesus. Stay, O Jesus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name.
the birth of Jesus is announced. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to a town in Galilee named Nazareth. He had a message for a young woman promised in marriage to a man named Joseph, who was a descendant of King David. Her name was Mary. The angel came to her and said, "Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you." Mary was deeply troubled by the angel's message, and she wondered what his words meant. The angel said to her, "Don't be afraid, Mary. God has been gracious to you. You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. She will be great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king, as his ancestor David was, and will be a king of the descendants of Jacob forever. His kingdom will never end." Mary said to the angel, "I am a virgin. I am a virgin. How then can this be?" Can you say with me? I am a virgin. I am a I virgin. am a virgin. I am a virgin. How then can this be? How then can this be? The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and God's power will rest upon you." Please say with me, the Holy Spirit will come on you. 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 And God's power will rest upon you. God's power will rest. God's power God's will power rest upon you. will rest upon you. For this reason, the Holy Child will be called the Son of God. Remember your relative Elizabeth. It is said that she cannot have children, but she herself is now 6 months pregnant, even though she is very old. For there is nothing that God cannot do. Please say with me, there is nothing There is nothing that God cannot do. that God cannot do. There is nothing There is nothing that God cannot do. that God cannot do. One more time says, there is nothing There is nothing that God cannot do. that God cannot do. I am the Lord's servant. Said Mary, may it happen to me as you have said. Say with me, may it happen to me May it happen to me as you have said. as you have said. May it happen to me May it happen to me as you have said. as you have said. And the angel left him. Ang Tagalog version, ipinahayag ang pagpanganak, ang panganganak kay Jesus. Nang ika-6 na buwan na nagdadalang tao si Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ni Maria. Siya ay nagagandang inasal kay Jose, isang lalaki buwan sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel, sa kinaroroonan ng dalaga, pinati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod sa Diyos." Wika niya, "Sumaiyo ang Panginoon." Pag-uulit nga, "Sumasa iyo ang Panginoon." Sumasa iyo ang Panginoon. 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 Nagulumihan si Maria sa kanyang pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan ngayon. Yun. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat pinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghari ay walang hanggan. Kasako ko tayo sa kanyang paghari." Paano mangyari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataasan." Kaya, banal ang ipanganak mo at tatawag anak ng Diyos.
Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihid siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ang kanyang pagdadalang dao sapagkat walang mapangyayari ang Diyos. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Pakiulit nga, sapagkat walang hindi Sapagkat walang hindi. mapangyayari ang Diyos. Mapangyayari ang Diyos. Sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Pakiulit nga, sumasa iyo ang Panginoon. Suba sa iyo ang Panginoon. Sumasa iyo ang Panginoon. Suba sa iyo ang Panginoon. Sumasa iyo ang Panginoon. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan na iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng katastaasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-ahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghari ay walang hanggan. Pasako po tayo sa kanyang paghari. Paano mangyari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng katastaasan. Excuse me. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawag anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak ni si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ang kanyang pagdadalang tao sapagkat walang mapangyayari ang Diyos. Sapagkat walang hindi. Ganun. Mapangyayari ang Diyos. Pakiulit nga. Sapagkat walang hindi. Sapagkat walang hindi. Mapangyayari ang Diyos. Mapangyayari ang Diyos. Walang hindi mapapangyayari ang Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Yan, tanggap pa natin yan. Ang lahat ay posible. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. He was crucified and died with Jesus Died with Jesus on his cross. on his cross. And it is no longer I who live, It is no longer I who live, but Christ lives in me. but Christ lives in The me. life I live now, The life I live now, I live by faith, I live by the faith. Son of God, The Son of God, who loved who loved and died for me. died for And I me, can face all conditions and I can face all by the conditions power of Christ by the power of Christ working in me. working in me. And because Jesus lives, And because Jesus lives, I will live. I will live. I will not die. I will not die. No one can snatch And me no one can and snatch me, separate me separate from me the love of the from the Father love of and Father. of Jesus. Now Jesus, Jesus is the Son of the living God. Jesus is the Son of the He is living my God. Savior He is my and He Savior. is my Lord. He is my Lord. Loves me so He much. loves me so much. And I love Him so. And I love Him so. This is my statement of This faith. is my statement of faith. Amen. Amen. God is love. He dwells and is working in It dwells us. and is working in us. For God is love. God is love. He dwells and is working in It dwells and us. is working in us. For God is love. Let us give Him a mighty hand. Ayan, a blessed day to all. And again, we are happy that the Lord God again gathered us. And the reason that He gathered us because of His love to us. Ganon. Mahal pa tayo ng Diyos. Pag sabi nga, mahal na mahal ako ng Diyos. Yan. Mahal ka ng Panginoon. Diba? Alam po natin yan. Alam po tayo mahal po tayo ng Panginoon. At again, in this
Yan, Christmas season. At sa itong panahon ng Advento, pinapakita pa sa atin ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Diyos siya. At nagiging tao, 9 months, nagiging tao sa sinapupunan ng dalaga, pangalan Maria. At siya po'y nagiging ina ng Diyos. Ina rin pa natin. At again, siya po'y nilagay sa sabsaban. Yan, tinanggap niya isang hari, lumikha ng langit at lupa, may-ari ng lahat, at pinanggalingan ng buhay ng tao. During the time, walang na katulad ng dito malalaman pa natin kapag may dinagyang dito, dapat may reservation na pa kayo dahil punong-puno na yung pong mga hotels. At ang Panginoon sa kanyang panahon, wala ng kwarto, wala ng silid na siya po ipanganak. At doon sa sabsaban, ang kinakainan ng mga hayop. And it is good to be reminded na binigay niyang buhay niya sa atin diyan sa krus at ang kanyang dugo upang kung kainin po natin yan, sabi niya, sino man kumain ng aking katawan at sino man uminom ng aking dugo ay magkaroon ng buhay ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Yan po. He came down here on earth to give us life everlasting. Kaya't ang kinantakay na anong kaninang kinanta natin ang long time ago in Bethlehem. As the Holy Scripture says, Mary is born, child Jesus Christ. And he was born on Christmas Day. Hark, now hear the angels sings. A new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. He came down so that we will live forevermore. Ganon. Yan ang gusto ng Diyos. We will live forevermore because of that child. Jesus came down at diyan po sa sinapupunan ng Mama Mary so that we will live forevermore. Hindi po tayo mamamatay. Ang mga angkan, ang mga lipi ng unang Adan at Eva, kita nyo, namamatay pong katawan dahil sa kasalanan. Ngunit, yung pong tumanggap ng bautismo, tayo po'y binigyan ng bagong Espiritu at Espiritu Santo. At tayo po'y naging kalipi ni Jesus. Hindi po tayo mamamatay. Amen. Nariyan na po ang Espiritu Santo sa atin na Jesus. At siya pong assurance na tayo po'y hindi mamamatay. We will live forevermore because of Jesus. Ikaw ba'y tinanggap mo yan? Kapag tinanggap mo sa Jesus at magiging truthful po, magiging faithful sa inyong tipan, surely, as Jesus lives, we will live. Amen. We will live forevermore because of Jesus. Salamat. Salamat na tayo po'y talagang tinanggap po natin siya taos puso at kinilala natin na talagang buhay siya at minahal tayo. The Spirit of the Lord assures us that really we are citizens of heaven. We are heirs of Jesus' kingdom. There the Holy Spirit give witness in our innermost being that really God is in us. In Jesus' name. At pinakita po sa atin ng berhin kung paano pa maglihi sa Espiritu. Kahapon, pinahayag natin na ang babae katulad ng isang lupa at ang binhi ng lalaki. No? Ay ganon. Kapag
hindi makapanganak ang babae, ang lupa, kung wala pong binhi galing sa lalaki. Saka siya po maglihi at manganak. Ganon din sa spiritual nating buhay. Tayo, ang ating puso ay taniman, lupa, soil, na ang living word is the sperm of the Spirit. Once na tinanggap ng puso natin yung pong salita ng Diyos, yan, sisimulan na po kayo na maglihi. Yan. Diyan dahil may buhay na ng Diyos sa inyo. Maintindihan? Ganon. Kung paano po maglihi. Katulad ni Maria Santisma, tinanggap niya una ang salita ng Diyos. Pagkatapos, she was overshadowed by the Holy Spirit. The Holy Spirit is God's power. Now, for us, excuse me, for us baptized Christian, we receive new life and we receive the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one whom the Father sent to us in our generation, to be with us. And He is the Lord of our generation. He lives in us. And He is the one who will reveal to us who Jesus is and the purpose of God. No? To us, siya po magpahayag, ang Espiritu Santo. Kung walang Espiritu Santo, hindi po natin makilala ang Diyos. Kahit anong gawin natin, siya po magbubukas ang ating isip na makilala ang Diyos. You know, ang sabi po ng Matthew chapter 11 at ng Diyo, no one knows the Father except the Son, and no one knows the Son except the Father. And to those whom the Lord is pleased to reveal Himself to them. So ang pagpahayag ng Diyos, no, ng kanyang sarili, depende sa Kanya. Kaya kung ipinahayagan kayo na may Diyos na buhay, yan dahil po minahal ka ng Panginoon. Amen. Minahal ka niya at nagpakilala sa inyo. Dahil Diyos siya, hindi maabot ng isip ng tao. Dahil ang isip ng tao ay talagang sarado po yan. At it is clothed with darkness. And only, the scripture says, only if we turn to Jesus, and listen to His living word, the glory of the Lord will come upon us, and the veil of darkness could be removed from our mind. No, if we only turn to Jesus, but by our own, we have no power, no, to get out from this kind of darkness in life. We are in the culture of death and sin, and by our own power, hindi po tayo makalabas, no, sa kapangyarihan ng dyablo at ng kamatayan. Kaya pinasalamatan po natin na may kasulatan na ang sabi po, if we turn to Jesus, the glory of God will come to us. And He has power to let us get out from that culture of death. Sana maintindihan. Kailangan po natin si Jesus. Kaya ganun ang kalagayan ng tao. Kaya God has to become man, no, in order for us to be saved from this culture of death and sin. Kailangan po natin si Jesus. Kailangan po natin siya. At siya po yung ating tagapagparaya. Panalayaan niya po tayo sa ating pong enslavement of sin and culture of death. Sana maintindihan po. Ganon pong, yan pong pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya tanggapin po natin yung pong regalo ng Diyos. Ilang araw na nang sabi na, excuse me, na sinasabi po natin, ang regalo ng Diyos sa atin, hindi bagay. Hindi bagay.
kundi buhay na Diyos. Buhay na Diyos ang iniregalo niya sa atin. Buhay, may damdamin, yan, may isip, yan, may, yes, his own discretion, will, no? Nandiyan po siya, no? Siya pong regalo ng Diyos, ang Espiritu Santo. Nariyan po sa atin. Kaya't kahapon, ang sabi ko, basta't may buhay, may maramdaman niya. No? Ang buhay, kung mayroong buhay, talagang no, makaramdam. May uhaw, may gutom kapag may buhay. At yan, maramdaman niya. No? Makaramdam kung mayroong buhay. Kaya tingnan niyo nga ang sa right or left niyo. Tingnan niyo. Yan. Say hi. Hi to him. Hello. Ganon. Kaya ang buhay, kapag may buhay siya, nagre-respond. Amen? Kapag may buhay, kaya tingnan niyo, may ara siya, mayroon pong nagre-respond po siya. Kung minsan, pag sabi mo ng hi, kung sa makakita ka ng ngiti, kung minsan, ano? Ganon. Dahil may buhay, kapag may buhay, ganon, gumagalaw po yan. Now, for us, the Lord God give us the gift. Ang gift ay buhay na Diyos. May damdamin. Kaya kung tinanggap mo ang binigay na buhay na regalo ng Diyos sa inyo, nariyan po siya sa puso. May damdamin po yan. Mahawain po yan. Mahabagin po yan. Mapagbigay po yan. Amen. And just yesterday, no, kung gusto mo na ang buhay na Diyos nariyan sa inyo ay makatulong sa inyo, He could able to release His power to save and to heal by means of faith. Ganon. Kaya kapag may panalig ka at pananiwala sa Kanya, nariyan pong buhay ng Diyos sa inyo. At kapag maniwala po kayo at may nanalig po kayo na talagang, ang sabi niya, humingi ka at kita'y bibigyan. Kaya kung alam mo ng buhay ng Diyos ay talagang mapagmahal, mahal na mahal niya po kayo. Sabi niya, kapag humingi ka, ganon. Kapag humingi ka, yan, ang inyong, ito, palad mo, ay talagang buksan mo na sa Panginoon. At tingnan mong palad mo, na habang humingi ka, mayroon na. In Jesus' name. Mayroon na. Mayroon na. Natanggap mo na. In Jesus' name. Kaya dahil ang hinihingian po natin, buhay at may damdamin na Diyos na nagmamahal sa inyo. In Jesus' name. Kaya sa ating ngayong paghingi sa Kanya, yan, buksan ng palad, Jesus, ito pong hiniling ko sa inyo. Amen. Ano mang hiniling nyo, kapag nakita ng Diyos na para sa kapakanan mo, talagang ibibigay niya sa inyo. In Jesus' name. Kaya isipin nyo na inyong hilingin sa Kanya. At ako, no, walang duda na matanggap nyo ang inyong mga kahilingan. In Jesus' name. Amen. And mamaya, patuloy po natin itong ating mga, ating ginagawa. No? And because, ang Espiritu ng Diyos nariyan sa atin. At talagang siya po ang nagbibigay buhay sa atin. And the scripture says, when Paul met our Lord Jesus Christ, umiba na ang landas niya. Umiba ang paningin niya sa buhay nang nasumpungan niya ang Panginoon. Umiba po ang perspektibo niya na nakita niya at talagang alam na alam niya si Jesus pala'y buhay. Dinaig na Jesus ang kamatayan. Kaya't nag-interest po siya na pwede po pala siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. With his personal knowledge and experience with our Lord Jesus Christ, umiba ang paningin niya sa mundo. Amen? Alam na alam niya, no, na talagang si Jesus
ay buhay at dinaig niyang kamatayan. Kaya nag-interest siya. Interest po siya sa kay Jesus. Ito pong sabi niya, I no longer have a righteousness of my own, the kind that is gained by obeying the law. I now have the righteousness that is given through faith in Christ. The righteousness that comes from God and is based on faith. So ang kanyang pagkamatuhid ay tinanggap niya hindi sa kanyang mga ginawa, kundi sa kanyang panampalataya kay Jesus, na sa Jesus ay nasa kanya. Amen. At ang sabi niya, all I want, say, all I want. All I want is to know Christ. All I want is to know Christ. Ganon. Umiba na ang kanyang paningin sa buhay. Oh, may buhay pala na Diyos. May buhay pala na Jesus. Hindi ba nakita namin yan, na pinatay siya? At alam ng taga-Jerusalem na pinatay po siya. Nakita nila at nilibing pa. Ngunit, personally, he was able to talk to Jesus. Amen. At nakita niya sa Jesus. Kaya nag-interest niya. May buhay pala. Ang tao pala na sa Jesus ay buhay pa rin. Amen. Narinig niya. Kaya yan ang sabi niya. All I want is to know Christ. All I want is to know Christ. Ganon. Is to know Christ. So, knowing somebody means you have to live, no? Or to stay with that man or woman, to know him. Amen? Kailangan. So, sa kanya, binigay niya ang kanyang panahon sa kay Jesus. Binigay niya ang oras niya na makilala sa Jesus. In Jesus' name. Dahil talagang alam na alam niya. He was convinced, he was persuaded that really Jesus Christ conquered death. Kaya, wow, sabi niya, talagang hindi pala patay si Jesus. He conquered death. Kaya interesado siya. Sino talagang Panginoon? Sino si Jesus? Kaya, ayan, talagang sinuri niya talaga kung sino si Jesus. At ang sabi niya pa rito, all I want is to know Christ and to experience the power of His resurrection. Experience the power of His resurrection, the power of the Holy Spirit. Yan po ang inangad, ang ninais ni San Pablo, to experience the power of Jesus' resurrection, the power of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is in us. Amen. Siya pong kapangyarihan. Siya po ang nagbigay ng buhay sa katawan ni Jesus na patay. He raised the dead body of Jesus into life. Amen. Ganon ang Espiritu Santo. Ganon siya. Ganon ang inangad niya na makilala and to have that Holy Spirit. At ang Espiritu Santo ay nariyan sa atin. Ganon. Sana makita po natin na talagang interesado si San Pablo. Si San Pablo mismo ay interesado to experience the power of the Holy Spirit. That is why sila pong modelo natin. Ikaw, interesado po kayo ng kapangyarihan ng Diyos, and He is also the revealer of truth, is the Spirit of love, He is the righteousness of God, the Holy Spirit. Nariyan po sa atin. Kaibiganin po natin. Amen? Let us talk to Him mamaya. Ayan. Let us ask for the grace of revelation. At ang sabi pa ni San Pablo, ulitin natin, all I want is to know Christ and to experience the power of the resurrection, to share in His sufferings, and become like Him in His death, in the hope that I myself will be raised from death to life.
So, ito pong gusto niya, no, na mangyari sa kanya. At ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Pakisabi nga, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. At ang sabi niya pa, makihati sa kanyang mga hirap. You know? Ang sabi niya, makihati sa kanyang mga hirap. Yan. To share in His sufferings and become like Him in His death. Wow. Yan pong gusto niya. Na to share the sufferings of Christ. Bakit? You know, sharing the sufferings of Christ, baga, the Lord God will also share His glory to you. Kung minsan, ganun ang iniiwasan po natin. But ito po, kung gusto po, gusto mo, gusto ko, gusto natin, to share the glory of the Lord. So, ito pong sabi niya. Naisip po natin na ang sufferings ni Kristo, tanggapin po natin. If the Lord God shares sufferings to us, it means that He wants you to share His glory. Maintindihan? Ganon. At matanggap po yan, the crown of glory. Kaya ito po si San Pablo. Pinakita niya sa atin kung paano po tayo mamuhay dito. At pagkatapos, ginagawa niya ito in the hope that I myself, sabi niya, will be raised from death to life. Yan. Yan po ginagawa niya na siya rin po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Long time ago in Bethlehem. Can we stand, please? Thank you, Lord. Can we raise our heads? Long time ago In in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Heart now hear the angels sing, a new King born today. And then we'll live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. No Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. They found no place to bear the child, no single room. Heart now hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Heart now hear the angels sing, a new King born today.
brothers and sisters like Our Lady, Virgin Mary, Hia, accepted the living Word of God. The Lord God give us free will to refuse or to accept His living Word. Ganon din sa atin. Depende sa atin kung gusto po natin ang buhay ng Diyos. Nariyan po sa kamay natin ang pagtanggap. Amen. Ganon. The Lord, bigyan niyo po kami ng grasya na maging katulad ng Mama Mary. Bless mo po kami at ipintulot mo po na sa araw-araw na lahat. Lahat ng araw, makinig po kami tanggapin ang inyong salita. At Panginoon, ipagtulutan mo na magkaroon po ng bunga sa aming buhay yung pong salita mo. In Jesus' name, Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without God end. is love. He dwells and is working He in us. dwells and is working in us. For God is love. God is love. He dwells and is working Dwells in and us. is working in For us. God is love. And of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us give glory to the Lord. 3, 2, 1.